Lahat ng signals ng body functions ay nanggagaling sa ating mga utak. Kaya naman marapat lamang na ito ay ating alagaan at protektahan. Para ma-improve ang services, essential sa kahit anong industriya ang research. Tumutok dahil ang ilang kaalaman tungkol sa Health Research Systems Week, aalamin sa ilang saglit lang. Ako po si Dr. Ish Pargas. At ako naman ang inyong athlete nurse, Janice Lagman. Tara na! Simulan na! Kumonsulta na! Dahil dito laging The Doctor is in. Nandito na naman po tayo sa Doc Pakisagot. So Doc Ish, ano po ba ang maaaring may offer ng PhilHealth pagdating sa brain stroke victims? Medical or surgical, kino-cover yan ng PhilHealth. No? Halimbawa, sa ating mga medical stroke patients, kung halimbawa ito ay dala ng infarction or cerebral infarction, ito ay may pakete na binabayadan natin sa around 28,000. Kung ito naman halimbawa ang cost ay hemorrhage or bleed, yung cerebral hemorrhage, ito ay binabayadan natin sa halagang 38,000. Ngayon, kung ito yung mga kailangan operahan, kasi di ba may mga pagkakataon na yung mga nasa stroke kailangan tanggalin yung pagdurugo, or kung may nakabara, kailangan tanggalin, iba pa ring pakete yon. At yan lahat ay kino-cover ng PhilHealth. So dapat importante rin yung may PhilHealth tayo kasi napakamahal din po ng ating babayaran pag wala tayong PhilHealth. Oo, kaya palagi nating sinasabi, no, Janice, na sa lahat, lalong-lalo na una, magpamiyembro tayo. Pangalawa, siguraduhin na meron tayong premium contribution. Kasi napakahalaga na sa panahon ng pangangailangan, hindi mo pa naman alam kung kailan na-atake, di ba? Hindi mo masasabi. So talagang kinakailangan po natin ang PhilHealth. Tama. So thank you, Doc Ish. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa po ang The Doctor is In. Kuya, gusto ko maging arkitekto. Ako, piloto. Panatiliing maayos at ligtas ang kalusugan ng kabataang Pilipino. Ilayo sila sa nakamamatay na sakit sa tigdas, German measles, tetano at diphtheria. Makiisa sa gaganaping libreng bakuna para sa lahat ng grade 1 at grade 7 sa mga pampublikong paaralan ngayong Agosto. Mga magulang or guardian, lagdaan ang consent form, libre, mabisa at ligtas para sa mga bata sa tuwid na daan, kalusugang tuloy-tuloy para sa pamilyang Pinoy. Welcome back to The Doctor is In. Pag-usapan naman po natin ngayon ang Philippine National Health Research System Week at panoorin po natin ito. Isinasagawa ang pagsasaliksik o research upang makapagdagdag ng kaalaman sa isang industriya at mapaganda pa ang mga sistema nito. Sa industriya ng medisina, kritikal ang kaalaman na maihahatid ng research. Sa pamamagitan nito, mas maraming buhay ang maililigtas at mas masisiguro ang kalusugan ng mga mamamayan. Isang forum kaugnay ng pananaliksik sa industriya ng medisina ang nakatakdang gawin sa bansa. The Global Forum on Research and Innovation for Health is actually a big meeting wherein all stakeholders involved in health research actually converge and discuss the relevant issues and topics during the time. For example, now the theme of the Global Forum is going to be People at the Center of Research and Innovation for Health. And Philippines is going to host it. It's going to be from August 24 to 27 at the PICC here in Manila.
lahat ng mga issues na may kinalaman sa sambayanan ay pag-uusapan. At kung pag-uusapan natin, maganda na bring up o masabi ang mga problema ng mga developing countries like the Philippines. So mapapasama yung ating mga issues dito sa pag-uusapan at dahil mga eksperto ang dadating, so the public discourse can actually elevate the issue to the global level. Research and innovation, yan ang dalawang salitang pinakamakapaglalarawan ng Global Forum na ito. The Global Forum has always been a place wherein, or a venue for the stakeholders in research to actually meet and discuss the issues that affect them. For example, currently, the issue is really increasing investments in health research, and that will be addressed through a track wherein experts will actually come to the Philippines and discuss that topic. We're also going to discuss relevant issues like health and disaster response, and that will also be one of the tracks during the meeting, as well as health in megacities. Food nutrition and food security is another topic. So all of these issues are relevant, they are timely, current, and this will be discussed during the meeting. And this will be attended by experts both here and abroad so that the issues are discussed and we define and formulate solutions to these problems through research. Kabilang sa mga magiging paksa ay ang disaster response. Napapanahon ito lalo't ilang mga sakuna ang pinangangambahan at pinaghahandaan ng bansa. Research in the midst of a disaster, marami pong dadating sa Philippines with experts that will share their best practices. Of course, kasama na ang experts natin from the Philippines who will share the experiences during the Tacloban incident. Pero meron din mga dadating na from Japan and from other countries on how they actually respond to disasters and ano yung health issues that arise from such. Pangungunahan ito ng Department of Health at ng Department of Science and Technology sa pakikipagtulungan sa iba pang health institutions mula sa ibang bansa. The Global Forum this year will be hosted by the Department of Health, the Department of Science and Technology through our council, and the Council for Health Research and Development based in Geneva. No? So, partnership po ito para i-host to meet ito. And this will be an avenue, a forum, para ang mga tao ay dumating from all parts of the world para pag-usapan itong mga issue na to na may kinalaman sa health research. Bukod sa Health Forum, isa pang kaugnay ng kaganapan ang gagawin sa ating bansa. Ang Philippine National Health Research System Week ay ginaganap every second week of August by virtue of the presidential proclamation issued by then-President Gloria Macapagal Arroyo. Yung Philippine National Health Research System Week, ito po ay panahon para yung buong Philippine Health Research System ay magkita-kita. So we are composed of 17 regional health research and development consortia in different parts of the country. At they come to Manila or to a place outside of Manila para pag-usapan yung mga current topics, issues na may kinalaman sa health research. Base sa batas ng Philippine National Health Research System Act, na isinabatas at sinaynan ni Presidente Aquino noong 2013, 4 na ahensya ang nangunguna sa Philippine National Health Research System. Ito ay ang Philippine Council for Health Research and Development na under ng DOST, ang Department of Health, ang Commission for Higher Education at ang National Institutes of Health ng University of the Philippines, Manila. So ito po yung mga pangunahing ahensya, pero kasama pa rin dito ang lahat ng mga institusyon, universities, even mga NGOs, both public and private, na gumagawa ng research o nagpopondo ng research sa health na kasama sa sistema ang kinabibilangan o kasapi dito sa health research system. Malaki ang inaasahang kontribusyon ng Health Systems Research Week sa health sector ng bansa. Malaking tulong ito para mapag-usapan at mahimay ang research priorities ng bansa. Itong research priorities, ito yung kung saan gagastos ng pera for health research ang ating gobyerno para masagot ang mga problema o suliraning pangkalusugan. May pagmamalaki ko na ang Philippines sa isa lang sa konting bansa na may tinatawag na National Unified Health Research Agenda. Yung National Unified Health Research Agenda, or what we call NURA, provides the roadmap for health research in the country. This lists the priority areas that have to be
addressed through research and therefore will require government funding. So, in a way, it prevents duplication of researches. It unifies the priorities so that the limited research funds of the country are focused on the priority concerns. And we make sure that all of these researches are utilized and benefit the target audience or the target communities. Sa pagdaan ng panahon, ilang mga bagong sakit ang inaasahang madiskubre. Kaya naman patuloy ang pangangailangan para sa mga bagong kaalaman sa medisina upang mapabuti ang kalusugan ng bawat mamamayan. I call upon everyone to be active participants in these two endeavors, the Global Forum on Research and Innovation for Health this August, and be an active partner in the Philippine National Health Research System so that we will achieve our ultimate objective of universal healthcare for all Filipinos. Magtungo naman tayo sa katimugang bahagi ng bansa para sa Mindanao Central Sanitarium, tukuyin ang kanilang equipment at programs at alamin kung bakit maaaring sabihin na ganyan dapat ang ospital. Ang mga sanitarium ay ang mga specialized facilities na itinayo para alagaan ng mga pasyente na may special cases na nangangailangan ng isolation mula sa general population. Dahil kadalasang nagtatagal ang mga pasyente sa mga ganitong institusyon, kadalasang malawak ang lupain ng mga sanitarium. Dito sa Zamboanga Peninsula, matatagpuan ang isa sa mga notable na sanitarium sa bansa. Yung sanitaria po, this was established with the objectives of controlling leprosy and protecting the healthy population. Ito kasing hospital, ito leprosy program, it started with, I think, way back 1930. And it was Dr. Jose Rodriguez who established this, no? It was called, Mindanao Central Treatment Station. During the 1950s, it was transferred from Santa Cruz to Calarian. It was renamed as Mindanao Central Sanitarium na. Noong April of 1980, from Calarian, tinransfer yung hospital dito na sa Pasabolong. Sa pagdaan ng panahon, iba't ibang improvements na din ang kanilang nakamit. We have an authorized bed capacity of 450. 50 doon, yun ang general services. Ngayon, yung 400, yun natin yung custodial care. Itong leprosarium na ito, ang laki ng area nito. This is 27 hectares ito. Kaya nakikita nyo, may mga community dito. We call it as the Christian community and the Muslim community. These are lepers noon na naging community na, and they are confined within the four walls of our hospital. Almost well equipped na kami sa laboratory namin. Then yung ating, meron kami radiology, meron kami x-ray, then meron kami operating room, yung dental section, meron din kami dental, meron kaming rehab, meron kaming mga wards, nakita nyo, meron kaming private wards, meron kaming semi-private wards, meron kaming PhilHealth wards. Then and each ward is usually divided into based on the different specialization, no? Like medical, surgical, OB, etc. etc. Kasabay ng kanilang improvement, marami silang programang ipinatutupad upang mas mapaganda ang kanilang serbisyo. At nariyan din ang ilang programa na kanilang pinaplano. Lahat ng transparency dapat gawin isang gobyerno, isang taon ng gobyerno. Hindi niya nakapaskel sa bawat paligid niya, nakapaskel. Except for that, talaga we usually sort of adopt the program of PDOH concerning quality improvements. Incoming na po yung aming CT scan, meron kaming CT scan. Then second, yung aming mga laboratories, high-tech na po, no? Meron na kami mga immunoassay, biochemistry, and so on. Nagpabili ako ng mobile x-ray na po. Then yung iba pang mga instrument na kailangan, maski ng aming dental meron na kaming panoramic view ng dental. Kaya highly advanced na rin yung aming dental chair. Bagamat bago pa lamang, recipient na ng Red Orchid Award ang ospital. At maganda din ang feedback sa kanila ng mga pasyente. Sabi nila, malinis tong hospital namin.
ang mga doktor daw at saka mga nurses daw magagalang. Kung meron daw mga tanong na tinatanong nila, talagang sinasagot daw ng gusto. Yun naman, hindi sa pinagmamalaki, pero totoo yun, no? Ibang klaseng alaga ang kailangan ng mga pasyente sa isang sanitaryo. Kaya naman nakabibilib ang mga dedikasyon ng mga tao na nagpapatakbo dito. Now, yung Mindanao Central Sanitario we will challenge it. No? We will try to face the challenge as what our former predecessor did. Sa kanilang efforts para sa patuloy na pag-aalaga ng mga pasyente at patuloy na improvement. Kaya naman maaari nating sabihin na ganyan dapat ang ospital. Nakakatuwa namang isipin na patuloy pa rin ang pagbibigay ng serbisyo para sa ating mga kababayan na may sakit na leprosy katulad ng binibigay ng Mindanao Sanitarium Hospital. Marami pa rin dito sa Pilipinas ang Sanitarium Hospital at sana ay patuloy pa rin ang magandang serbisyo at patuloy na mapagaling ang mga sakit ng leprosy. Diyan lamang po kayo at magbabalik pa rin ang The Doctor is In! Formang-forma. Asin. Original. Asin. Imported. Asin. Yan nabili mong iodized salt. As in din ba? Di lahat ng iodized salt, sakto ang iodine. Piliin ang may tatak saktong iodine. Sa asin, siguradong sakto sa iodine. Asin. Mga misis, saktong iodine sa asin ba yan? Asin. Isang paalala mula sa DOH. Nagbabalik po ang The Doctor's In. Pag-uusapan naman natin ngayon ang Brain Attack Awareness Month. Panoorin po natin ito. Base sa mga datos ng World Health Organization, pangalawang leading cause of death ang stroke o brain attack sa buong mundo. Madalas tamaan ito ang mga may edad 65 pataas. Subalit may mga ilang kaso na nagkaka-stroke na mas bata. Sa Pilipinas, bagamat hindi kasama ang stroke sa top 10 leading causes of mortality, pinag-iingat ang publiko sa maaaring pagkakaroon nito. Kaya naman inilunsad ng kagawaran ng kalusugan ang Brain Attack Awareness Month. Dito sa Philippines, ang Brain Awareness Month is on August, third week of August. So meron ng presidential proclamation dito. Ang una, yung brain awareness na malaman ng mga tao kung ano talaga ito yung stroke para kung magkaroon sila ng symptoms, pumunta ka agad sa ospital. Pangalawa, training natin yung nurses at mga doctors para mag-improve yung care para sa mga stroke na pasyente. Layo ng meeting na ito ang discussion ng iba't ibang klase ng brain attack at iba pang impormasyon tungkol dito. So, dalawang klase ang stroke, hemorrhagic, tsaka infarction. Ang hemorrhagic, ibig sabihin, dahil sa taas ng blood pressure ng pasyente, pumuputok yung daanan ng dugo, nagkakaroon ng hemorrhage yung brain. Yung pangalawa, infarction, ibig sabihin, may mga plaques, may mga bara yung daanan ng dugo. So, walang supply, nawawala ng oxygen supply yung cells ng utak, namamatay sila. Sa Philippines, ang incidence ay 0.9% per 100,000 population. All ages na yun kasi meron din stroke sa bata, hindi lang sa matatanda. Bagamat kinatatakutan, mayroong tiyansa para sa recovery ang mga magkakaroon ng brain attack o stroke. Pero syempre, mas maganda pa rin kung ito ay maiiwasan. Yung malalaking stroke, tsaka yung mga stroke na hinahayaan lang, hindi dinadala sa ospital. So, mataas ang possibility na pwede siyang masawi, hindi lang sa stroke, kundi sa komplikasyon nito. Upang maiwasan, mahalaga na malaman ang mga senyales at sintomas ng sakit. Importante na we should stop stroke before it stops us. So, alamin kung ano ba talaga yung stroke and senyales. Tapos kung may senyales kayo ng stroke, pumunta ka agad sa ospital para maagapan. Huwag kayong aalis dahil magbabalik ang Konsultahan ng Bayan dito pa rin sa The Doctor is In! Kuya, gusto ko maging arkitekto.
Ako, piloto. Panatiliing maayos at ligtas ang kalusugan ng kabataang Pilipino. Ilayo sila sa nakamamatay na sakit sa tigdas, German measles, tetano at diphtheria. Makiisa sa gaganaping libreng bakuna para sa lahat ng grade 1 at grade 7 sa mga pampublikong paaralan ngayong Agosto. Mga magulang or guardian, lagdaan ang consent form, libre, mabisa at ligtas para sa mga bata sa tuwid na daan, kalusugang tuloy-tuloy para sa pamilyang Pinoy. Maraming salamat at muli ninyo kaming sinamahan sa isa na namang kabanata ng Konsultahan ng Bayan. Sana po ay marami kayong natutunan sa nagdaang kalahating oras ng konsultahan. Bago tayo magtapos, nais namin ipaalam na ngayon ang huling araw ng ating mahal na si Dr. Israel Pargas. So Doc Ish, kumusta naman ang experience mo sa pag-host dito sa The Doctor's In? Well, it was fun. Masaya po at napakabait ng ating mga kasamahan dito. At ikaw, syempre, Janice, thank you. To Direct, thank you very much. Opo. At sana muli pong makabisita sa inyo. Thank you so much for having me here. Abangan po rin po natin ang mga susunod na kabanata ng ating programa kung saan inyo namang makakasama si Dr. Rio Magpantay ng Department of Health. Maraming salamat din sa pagpapaunlak sa amin, Dr. Ish. Keep up the good work sa PhilHealth. Kung mayroon po kayong karagdagang katanungan o nais makipag-ugnayan hinggil sa paksa ngayon, tumawag lamang sa 651-7800, local 2829, bumisita sa DOH website sa www.doh.gov.ph. Muli, ako po ang inyong lingkod, si Dr. Ish Pargas ng PhilHealth. We would like to thank Ergo Contracts Philippines for our tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. At maaari silang tawagan sa 843-1177 at bisitahin ang kanilang website www.ergocontracts.com. Ako ang inyong athlete nurse, Janice Lagman. Antabayanan ang susunod na edisyon ng programang ito na laging The Doctor is In.